What's up? What's up? Today is, ano ba bedya ngayon? Ajis? Anin? Oo nga, Ajis ngayon. So good day. Unang araw nung big time all price hike. So sana lahat nakapag full tao kagabi. Kahit haba ng pila sa mga gasoline stations. Tara na! Ha? Tinanghali ako ng alis today. Oras na. Tinanghali ako ng alis kasi bakit ba? Ang sarap matulog eh. Ang Martes pa lang pero yung pagod ko parang Biyernes na eh. So ayun. Ba magandang pag-usapan? Kahit sarili ko lang naman yung kausap ko. Ano ba? Okay. Sige, pag-usapan natin today. After, well, technically naka isang taon na mahigit. February ko binili to last year. Pero hindi ko naman siya agad nagamit kasi 'di ba? Wala pang papel nung time na 'yon. Yung pagka-release, naghintay pa ako ng roughly 3 weeks. And nung na-release yung papers, nagkataon naman na nasa Davao din ako. So hindi ko pa talaga siya nagamit right after ko siya. Siguro mga 1 month after doon ko nagamit itong motor, itong Kimco Like 150i. So after 1 year, ito na yung odo niya, ayan no, 7615. So fresh na fresh kasi almost bahay work ko lang to ginagamit. And yung Vermonts, ayan, or kapag may mga orders pasabay, ayan, ginagamit ko rin siyang pang pick up ng mga items sa Bulacan. Then minsan pag may mga racket ako, yun, ginagamit ko siyang pang service. Pero madalang na madalang yun kasi usually naka-grab naman ako eh. Dahil nga may mga equipment na dala, diba? So after a year, ano ba yung nagustuhan ko or what I like about this bike, this classic scooter? So siguro yun ang pag-usapan natin today. Okay, unahin natin syempre yung number 1 dito kung bakit ko siya nagustuhan at kung bakit gustong gusto ko pa rin siya hanggang ngayon is yung classic or yung retro look niya, diba? Well, una pa lang naman syempre, hindi ko naman to pinili ng random lang ganyan. Gustong gusto ko na talaga even before yung mga classic bikes. Marami ako naging option dyan na mga classic motorcycle, from ano to, Rusi, yan, Rusi Classic 250, yung CR152, yan, basta may retro looking bikes, no. Pero yun nga, dito tayo na uwi. Mahal ang Vespa. Diba? Oo nga, bakit ba hindi Vespa? Sabi, madami kasi nagsasabi, diba? Etong Kimco Like parang copycat version to ng Vespa eh. Kasi titingnan mo, kung wala yung mga anong tawag sa ganun, emblem, ayan, na Kimco, hindi mo akalaing ano to eh, Kimco, akalain mo talaga Vespa siya. So yun nga, why not Vespa? Hindi kasi siya, well, for me hindi kasi siya ideal na for daily rides. Pang daily mo Vespa, well, pwede naman technically, di ba?
pero hindi siya economical kasi mahal ang pyesa, 'di ba? Syempre pag pinang daily mo 'yan, yung wear and tear, 'di ba? Dami mo i-maintain. Yung mga pyesa pa naman ni Vespa, aside sa mahal, yung iba talagang order basis. So kung isa lang ang motor mo, halimbawa yun nga Vespa lang, pinang daily commute mo siya, once na wag naman sana, 'di ba? Pero pag may nagka-problema ka, nagka-aberyang pyesa na kailangan palitan at hindi available sa kasa, kailangan pa nilang i-order, wala. Tanggal yung motor mo, tapos ikaw commute ka, 'di ba? Para sa akin yung mga ganong klase ng bike, no, ideal siya for spare bike, then gagamitin mo siya sa weekend ride, 'di ba? Yan, ride kayo kasama tropa o kaya sarili ka lang, solo flight. Pero yung gagamitin mo for daily, well, hindi siya ideal, lalo na kung wala kang extrang motorcycle tapos ipang daily mo. Yan, dami ko sinabi. Yun nga. Pero yan, most likely kaya ako nauwi din dito kay Kimco Like kasi nga yung retro vibes, 'di ba? Tanggapin na natin, syempre. Aside sa yung Kimco, kilala naman siya na hindi ganun ka-economical in terms of pricing yung mga spare parts. Hindi kagaya nila Honda, yan. Lalo Honda, 'di ba? Mura ng mga pyesa. Medyo mahal yung mga pyesa nito, pero okay lang, tanggap natin yun kasi nga in the first place retro bike. Lahat ng classic motorcycles, tandaan nyo, medyo may kamahalan lahat ng accessories or spare parts, ganyan. Binabayaran mo rin kasi dito is hindi lang yung brand, hindi lang yung functionality ng motorcycle, pero syempre yung looks. Alam na natin yan, or hindi naman yan siguro sikreto, I could call it that way, no? Hindi na yan sikreto sa atin kasi wala classic impression kasi siya pag classic bike, talagang mga yayamanin yan, diba? Pero kahit na, no? Wala andun talaga yung passion natin sa mga lumang tao kasi tayo. Ayun. Saka iba yung iba yung feel, iba yung angas, 'di ba? Pag halimbawa hihinto ka, hahanap tayo ng pag naabutan tayo sa mga traffic light, diba? Iba yung angas nun na nasa traffic light ka, nakahinto kayo mga motorsiklo, 'di ba? Tapos mga katabi mo, mga naka-click, naka-NMAX, PCX, 'di ba? Pare-parehas yung motor. Then all of the sudden tatabihan mo sila, 'di ba? Ikaw yung kakaibang bike, head turner talaga, 'di ba? Feeling mo naka big bike, 'di ba? O kagaya nito. 'Di ba? Same. 'Di ba? Ayun yung sinasabi ko, na ayun yung pino-point out ko. Next na nagustuhan ko dito sa Kimco is yung power niya. Hindi siya meant or hindi siya built for speed, for racing. Kasi nga classic bike, 'di ba? Essentially pang chill ride lang talaga to. Mga ganitong klaseng motorcycle, no? Pero since 150cc to, 4 valves. Hindi ka nito bibiguin, 'di ba? So kumbaga dun sa classification niya na classic, medyo hindi siya hindi kanya bibitinin in terms of power output, no? Pag kailangan mo ng speed, ibibigay niya sa iyo yung speed, especially pag kailangan mong umovertake sa mga ganitong pasaway na jeep, ayan, no? 'Di ba? Ayan, kaya niya ibigay yung speed na hinahanap mo. Pero syempre dahil nga mabait tayo, chill lang, diba? Gamitin lang natin yun pagka kailangan talaga. Ayun, yung power niya sa akin, kung
hindi ka naman mahilig mag-racing, gusto mo lang talaga ihatid ka from point A to point B nang hindi ka naman din bibitinin, hindi ka ipapahiya sa kalsada, no? I think pasok na pasok tong Kimco Lycon 50i dun sa category na yan, no? Ang traffic ginagawa kasi dito, yung drainage. So sana naman, no, nadala na yung gobyerno dito sa mga flood control projects. Sana this time around, moving forward after mabuking nung scandal, yung flood control scandal, diba? Sana magtino naman ng gobyerno. So may ginagawa ditong flood control, ito yatang Araneta. Magkakaalaman yan sa tag-ulan. Meron daw silang nilagay dito or ilalagay dito na parang pumping station na lahat ng tubig dito sa Araneta Ave ibubuga na doon palabas ng San Juan River. So ito nga, hinuhukay na tong sa may Erod. Ito yata yung main pipe papunta dun sa anong ang tawag doon? Pumping station. Ayan. Kaya medyo traffic. So ayan, yun yung hukay. At ay, nawala na, binaon na yata. Bilis nang nakarang araw nakita ko dito yung mga pipe na ibabaon, nakahilera dyan ang bilis gumawa, in fairness. Yan ba epekto ni Sec Vince Dizon? Ang tumino yung mga contractor natin. Good job kung ganun. Importante wag kayong magnakaw, utang na loob. Tang ina, pare-parehas nating pinagambagan yan, kukupitan nyo pa. Para naman yun sa bayan natin. Mga baka nang inang shit kayo. Okay, next na nagustuhan ko dito yung braking system nya. By the way, naka sa mga hindi pa nakakaalam, naka ABS siya, harap likod, dual channel ABS. Bosch braking system ang nakakabit sa kanya, so di na masama, di ba? Sa price point niya, di ba, dual ABS 150cc 4 valves, di ba? Hindi ka talaga talo dito, Manel. So kung nag-iisip ka bumili ng bike, baka makakonsider mo to. Anyway, yun nga, braking system niya, yung ABS na to, so far hindi pa ako pinahamak nito, no. Maganda yung kapit ng preno. Of course, syempre ABS, especially nung tag-ulan. Ilang beses akong nag-alangan mag-brake, yung mga sudden brake sa madudulas na kalsada. Pero yun, as mentioned, hindi pa ako isinemplang nitong motor na to dahil ang smooth talaga ng braking niya. Hindi kagaya pag hindi ka naka ABS, di ba? May tendency na hindi bumabalik, naninikit yung preno. And yun, suwabe ang kanyang braking system. Isa yan sa pinaka nagustuhan ko. Ewan ko lang kung ganun din yung ibang mga ABS, kasi first time ko mag-drive na naka ABS na preno. Hindi ako takot pumreno. Pero actually yung preno nga nito sa harap, alam naman natin, 'di ba, sa mga motorcycle malakas talaga yung preno sa harap. Pero ito, ang kapit talaga. Kaya minsan ang ginagamit ko na muna is yung rear, 'di ba? Ang ideal kasi front bago ka mag-rear. Pero minsan inuuna ko na yung rear. So tatakot din ako baka mamaya mauna pa ako dun sa motor sa sobrang kapit ng harap. Char. Ay, nabutan tayo ng traffic light dito. Uy, ayan, tren.
gugulatin eh. Oras na, nako, 11:42 na. Okay, next, at ito yung pinaka-importante siguro sa mga panahon na to, no? Yung fuel efficiency nitong motor. Ang computed ko nito, ang average ko ha, city riding, kasama na syempre city riding yung traffic dito sa Manila na nakakapeste. Pero average ako dito ng roughly 35 hanggang 37, yan, 37 kilometers per liter. Ang alam ko nakapublish nito, parang 40 yata ang advertise nito, 40 or 42, hindi ko na lang alam, double check ko na lang kung ilan talaga yung nakapublish na consumption nito ng fuel, no? Pero in real life application and sa experience ko, nag-average ako dito ng yun nga, 35 to 37 kilometers per liter, which is, kung titignan mo, di ba, well, mataas siya. I-compare mo halimbawa sa click, ganyan, sa beat, pero 150cc naman to, di ba? Hindi na siya ganun kasamak. Tapos traffic pa, di ba? So siguro kung lesser traffic mo gagamitin, as in smooth palagi, no, baka tumaas pa, baka nga ma-reach nyo yung 40 kilometers per liter na gas consumption. So yun, ngayon crucial yan. Pero actually yung 1 week ko nga na full tank, siguro mga ilan ba, kasi minsan may mga weekend ganap din ako eh, pero in average ang napapakarga ko dito is halos 82 to 3 liters, ganyan. By the way, yung fuel capacity pala nito, nagugulat nga rin yung mga gas attendant dito. Ang capacity kasi nito is 7 liters. So minsan pag nagpapagas ako tas hindi sila familiar dito sa bike, akala nila mababaw lang yung tangke. So nagugulat sila. Usually daw mga 2-3 litro lang puno na mga nagpapakarga sa kanila. Pero to kasi naranasan ko noon 6 liters yung nakarga kasi ano yun eh, yun yung mga unang months ko ng paggamit na to. Talaga sinasagad ko eh noon naman yan, kasi nga wala lang, bakit ba, tinatansya ko kasi kung halimbawa 2 bars gaano pa siya, di ba, ilang liters pa ba siya, 1 bar ilang liter pa ba siya, ganyan. So roughly pag naka 1 bar to, meron ka pa kulang-kulang 2 liters, ayan. Pero syempre iwasan na natin yan, mahirap magtulak, saka hindi rin siya maganda sa motorcycle natin pag nasasagad, kasi nga yung fuel filter niya or yung fuel pump niya, di ba, yung mga tag sa mga ganun, mga residue ng mga gasoline station, ay mga gasoline natin, gasoline station ng puta. Ayun, nahihigop niya kasi pag nasasagad. Okay, ano pa ba maganda rito sa motor na to? Init. Okay. Ano pa ba? Ano pa ba maganda dito sa motor na to? Marami. Dahil siguro last na yung overall, ano ba tawag sa ganun? Yung functionality niya. Oo, fit talaga siya for daily ride, daily use. Yan, yung glove box niya pwedeng malock. Ito ba, yung iba kasi 'di ba open lang. Yan, meron din siyang hook, sabitan ng mga kung anek-anek dito sa may upuan. May compartment. Yung ibang motorcycle kasi 'di ba, yun, nasa-sacrifice talaga yung compartment, lalo na pag classic, 'di ba? Alam naman natin 'yun.
maraming classic bike, lalo na yun dun sa mga options ko. Wala talagang wala talagang compartment. So mapipilitan kang bumili ng idle top box or saddlebag. Ayoko nun dagdag kasi sa iintindihin mo yon. That's you na. So yun na. So yun, I think that's it, no? Yun yung mga top features or things na talagang nagustuhan ko dito sa Kymco Like 150, no? So, ewan ko, kung parehas tayo ng preference, gusto mo rin yung mga nagustuhan ko dito sa Kymco Like at naghahanap ka either ng next bike mo or ng kapalit mo sa current bike mo, no? So baka makonsider mo tong Kymco Like 150. Okay, alright, I think dito ko natapusin yung vlog. So yes, stay safe guys. Bush.